Agad, wala na tayong antay-antayan. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratlis po. Pag-uusapan natin, no, ito po yung pamagat. Nananawagan po si Senator Amy Marcos na wag namang ipahamak ang kanyang kapatid. Grabe. Ano ba yung kapatid mo, 14 years old, natatawid? Ha? Presidente ng Pilipinas yung kapatid mo. Nakikiusap po yung ate. Huwag daw ninyong ipahamak yung kanyang walang kamuwang-muwang na kapatid. Ha? Alam mo pa, dahil daw po sa pinipilit daw po na papirmahin ang kanyang nakababatang kapatid. Nakaawa-awa naman, walang kamuwang-muwang. Bakit nyo pinapahamak, no? Na papirmahin sa isang sa isang budget, 2025 budget na punong-puno po ng paglabag sa ating konstitusyon. Senador to ng Pilipinas, ha. Hindi po to tokis, ha. Lumalabag daw po sa konstitusyon ang ating ipapasang budget, kaya nakikiusap siya. Huwag nyo namang ipahamak. Tama nga naman. Teenager ba yan, yung kapatid mo? Wala ba sa... Okay, pag-uusapan din po natin itong usapin po ng may natuklasan po tayo, no? Meron pong nag-research. Kasi takang-taka ko dun sa termino ni Martin Romualdez, yung sinasabi niya po na ayuda is justice. Ano yung sabi? Ayuda is not charity, it is justice. Parang masarap pakinggan, pero ano yung pinaghuhugutan ng ayuda is not charity but justice? Aba, may nag-research. Ito po pala ay may kinalaman sa Africa. Kopya lang pala yan. Not about charity, it's about justice. Akala ko pa naman napakatalino naman ni speaker yung pala kinopya lang po to sa Africa. Mamaya po ipapaliwanag natin ipapaliwanag po natin 'yan. Okay. Wala kayo sa YouTube. YouTube po to. Nasa YouTube po tayo. Pareho pong nasa YouTube to. Okay. Pag-uusapan din po natin, no? Yan po, marami po tayong pag-uusapan diyan sa ayuda. Paalala niyo po baka makalimutan ko kasi ang laki po talaga ng ayuda natin, no? Sabi nga illegal, hindi nga illegal, lumalabag sa konstitusyon. Sabi nga ni Amy, umamin na lumalabag sa konstitusyon. At ang kanyang kapatid ay umamin din si Amy na walang kakayahan kasi maawa naman kayo sa kapatid niya. Huwag niyong ipahamak. Hindi po teenager yung kapatid mo. Presidente yan ng Pilipinas. Yun naman pala, pag nanalo yan bibilinan mo na huwag ipahamak. Parang inaamin mo na walang kakayahang magpresidente talaga Alam nyo, propetang Sara Duterte na yata ang dapat nating itawag. Lahat po ng sinabi ni Sara Duterte, nagkakatotoo na po ngayon. Di ba? Yung sinasabi niya na, live tayo baka, baka hindi lang natin ginagawa yung naghihintay pa. Yan. Kasi gusto ko aksyon na agad No, yung walang kakayahan, sinabi na po yan walang kakayahan maging presidente, sinabi yan ni BP Sara. Ano pa ba yung mga sinabi nagkatotoo ni BP Sara? Ngayon, nasaksihan po natin na ang may control ng budget ng Pilipinas ay si Martin Romualdez at si Saldico. Nasasaksihan po natin yan ngayon. No? Yung talagang sila halos yung nagpasya. Kasi baykam lang, sunod-sunuran lang naman talaga si Grace po at saka si Quezon Escudero. No? Yan, sunod-sunuran lang. So titignan po natin yan, bakit po against po yung mga tao
At despite ng malaking issue dito po sa ating pagbabudget, may mga hindi pa po nababudgetan na talagang dapat budgetan din. Halimbawa po yung Pag-asa tsaka PhilBox, aba, nadamay din po yan sa maniobra dito sa pagbabudget na to, no? Yan po ang mga pag-uusapan natin. At yung third ano nga po pala, ihabol din natin. Mga pari po pala yung nag-file nito. At tanong nyo po kung ano po ang basis ng kanilang pagpa-file, bakit po sila nag-file ng impeachment o bakit po sila ay gusto nila matanggal sa pwesto si VP Sara. Ang sinabi po nila ay hindi raw po malinaw ang hindi raw po binubulgar na nabilaukan pa yung yung nagpapaliwanag. Na-realize niya na confidential fund pala yung sinasabi niyang hindi malinaw na ipinaliwanag ni VP Sara sa mamamayang Pilipino. Hindi niya na ipaliwanag kung paano niya ginastos yung confidential fund. From the word po na confidential. At isa pa po, no? Yung sinasabi po nila na moral obligation nila na ipatanggal si VP Sara. Moral? Hindi po tumakbo si VP Sara sa morality ninyong mga kaparian. Tumakbo po siya, no? Tumakbo po siya at hinalal po ng mga Pilipino, hindi po hinalal ng humingi ng basbas sa inyong mga kaparian. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, unahin na po natin to. No? Ito po sinasabi ni Pangulong Marcos, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. May ayuda man ng gobyerno o walang ayuda ang gobyerno, hindi po dapat mabawasan ang serbisyo ng PhilHealth. In the first place, Mr. President, no? Gusto nyo pong sagarin yung hindi nyo po pagbibigay ng ayuda o ayuda, yung hindi nyo po pagbibigay ng incentive. Ay, pareho din pala. Yung hindi nyo po pagbibigay ng pondo sa PhilHealth, nangangahulugan po yan na pati po yung mga hindi miyembro ng PhilHealth na rin ang sasagot. Dahil tandaan nyo, hindi naman po yan para mabuhay yung PhilHealth. Kaya po kayo, inabutan nyo na po yan, no, Mr. President. Hindi po kayo nagpanukala na magbigay po ng ano na nga yun? ng pondo sa PhilHealth. No? Hindi po kayo nagpanukala niyan. Nauna pong mga presidente yung nagpanukala niyan kasi sinasagot din po ng PhilHealth yung mga pati po mga hindi miyembro, no? Natural po na sagutin naman ng gobyerno sa PhilHealth yan. Okay. Ibig sabihin, yun pong mga miyembro, para po dapat yung pera nila sa mga miyembro ng PhilHealth. Kinargan nyo yung mga senior citizen. Binigyan ninyo ng PhilHealth. Kinargan nyo yung mga mahihirap, yung mga walang kakayahan, yung mga walang hanap buhay, no? Pinakargan nyo pa rin sa PhilHealth. Hindi po kayo nagpauso niyan. Dapat lang po dahil universal care, meron pong batas, no? Na yung mga mahihirap at pati po yung mga senior citizen, dapat po ninyong ikarga sa PhilHealth. In return, yung PhilHealth po, popondohan ng pamahalaan. Kasi nagpapakarga kayo ng pasanin sa PhilHealth So, saan po kukunin ang pondo na yan? Malinaw po yan. No? Kukunin nyo naman yung pondo ng mga hindi PhilHealth member na pinapakarga ninyo sa PhilHealth. Dito naman po sa tax, hindi po sa pera ninyo.
Sa tax po, sin tax. Yan po ay tax ng sigarilyo at alkohol at mga matatamis na inumin. No? So yun po, ang tutustusan nun, ng mga tax na yun, yung mga pinakarga nyo sa PhilHealth na hindi po naghuhulog. Ngayon, ang gusto nyo, ilagay na rin sa ayuda yung mga tax na yan, ipakarga nyo na rin sa mga miyembro, pati po yung mga hindi naghuhulog. Grabe naman pong pasanin yan. Ngayon, kung may sobra pong pera, titiyakin nyo na para po yan sa benepisyo ng mga PhilHealth. Kaming mga naghuhulog, taasan ninyo yung serbisyo pag kami na ospital. Naintindihan nyo? Hindi po yung sasabihin, hindi mababawasan. Ang gusto po namin, dagdagan. Kung may pera kami sobra, dagdagan nyo yung benepisyo o kaya bawasan ninyo yung sinisingil na premium. Lalo na po sa mga OFW. Biruin nyo, nasa ibang bansa sila. Pag nagkasakit sila dun, pero naghuhulog sila ng PhilHealth, maling-mali ang gagawin ninyo. Sasagarin yung pera. Paano po pag nawala ng pera? Ay wala ng pondo ang PhilHealth, magdagdag tayo ng premium? Sa amin na naman magmumula. Sa mga PhilHealth members na naman magmumula. Pucha, maling-mali po yan. Obligahin nyo yung PhilHealth na taasan yung benepisyo ng mga miyembro kung maraming pera. Hindi yung kukunin ninyo. Kinuha, dinala sa ayuda. Hindi ko alam kung saan nyo dinala. Ayaw imbestigahan ng mga exclusive po kasi. Ang dami pong pondong nawawala. Hindi gusto naming malaman. Oy, mga pare, mga kapare ang chismoso. Gusto nyo ng moral obligation? Mas malaki pa kaysa sa 125. Nabigla eh. Inawat yung sarili yung nagpapaliwanag eh. Bakit nyo po i-impeach si BP Sara? Tinanong. Ang sabi nung isa, kasi po, ginastos po at hindi maipaliwanag yung, di ba, dapat sasabihin niya confidential fund. Naisip niya, ay, alam na ng mga tao na yung confidential fund ay hindi talaga pinaliliwanag. Alam na ng tao na talagang dapat COA lang ang nakakaalam ng confidential fund. Hindi ko pwedeng sabihin confidential. Milyon-milyon po ang ginamit sa loob lang ng 11 days. Puta, yun din yun eh. Pinaiikot nyo lang kami. Ano ba yung ginamit ng 11 days na binibintang nyo? Yun din yung confidential fund eh. 125 lang po yun. Ang nawawala, ang dami. Saan napunta? Yung kinuha sa PhilHealth. O balak kunin, 89.9 billion. Saan napunta yung pinagbentahan ng ginto? Hindi kayo concerned? Mga kaparian, tindi naman ang tapaoho nyo. Ang nakikita nyo lang may kasalanan ng lahat, Duterte lang. Paano yung mga binentang bilyon? Bilyon-bilyon po, daang bilyon. Ang hindi nila sinasabi kung saan napunta. O yung kinuha sa PhilHealth, saan napunta? Saan napunta yung pinagbentahan ng ginto? Nasaan na yung daang bilyon na binadget dyan sa Maharlika Fund? Nagsasabi kayo, milyon lang ang pinag-uusapan, mga pare. Nagsampa na kayo ng impeachment. Paano yung mga bilyong nawawala na hindi kayo nagsasalita? Wala kami naririnig sa inyo. Nasaan yung mga bilyon-bilyon na pinagbentahan ng ginto? Nasaan ang Maharlika daang bilyon na Maharlika Fund, daang bilyon na pinagbentahan ng ginto? Nasaan nyo dinala yung bilyong-bilyong galing sa PhilHealth? Saan napunta? Ang dami nyo dapat questionin, mga kaparian. Tapos nagawa nyo pa magsampa ng impeachment. Tutok nyo lang dito. Eto sinabi ni Amy,
may nilalabag sa konstitusyon. Hindi po ako nagsabi niyan. Hindi ko nga alam na may nilalabag sa konstitusyon. Kinu-question lang namin bakit panay sa ayuda. Si Aimee po, senador ng Pilipinas, kapatid. Kapatid ng presidente ng Pilipinas. Nagsabi, wag naman ninyong ipahamak ang aking kapatid. Bakit ipapahamak daw? Bakit mapapahamak ang kanyang kapatid? Ito po ang sinabi ni Aimee Marcos. Wag nyo namang ipahamak yung kanyang kapatid dahil sa gusto nyong papirmahin ng mga budget na punong-puno po ng paglabag sa konstitusyon, paglabag sa dalawang batas. Senador Aimee Marcos po ang nagsasabi niyan, hindi po si vlogger Badong Aratilis. Tapos ang lalakas ng loob ng mga kaparian. Inaakusahan nyo ba lumabag ng batas si VP Sara? Hindi. Sasampahan ninyo ng impeachment dahil hindi niya lang pinapaliwanag yung in the first place ay confidential fund. Mga pare, mga father, lapit nyo lang ulo nyo mga father. Aayusin ko lang yung abito nyo. Kumakawala na eh. Nasusuka na yung mga abito nyo rito. Yung senador na nagsasabi na itong budget na to, lumalabag sa konstitusyon, dehin kayo bokiki dahil kay Martin, si Martin na may control. Sino may sabi na si Martin na may control? Si VP Sara. At nakikita po natin yan ngayon. Sino po yung nagtatanggol sa ayuda? Kung may paglabag po yan sa konstitusyon at yung dinidemanda, gusto nyong matanggal si VP Sara, hindi nyo naman sinabi na may paglabag sa konstitusyon. Ang sinabi nyo lang, hindi pinapaliwanag. Putang taon na yung hindi pinapaliwanag na yan, Father eh. Naipaliwanag na't lahat, hindi pa rin naipapaliwanag sa inyo eh. At may moral obligation daw silang tanggalin si VP Sara. Mga pare, utot nyo. Yung ibang pare po ba, ganun po kayo lahat? Lahat po ba ng kaparian ngayon, pare-pareho kayo mag-isip? Hanapan lang natin ang kasalanan yung Duterte. Pumikit tayo ng mata natin sa mga kasalanan ng kasalukuyan. Pamahalaan. Ate ang nagsasabi, huwag nyo namang ipahamak ang aking kapatid. Napapirmahin dyan sa budget na lumalabag sa konstitusyon, labag sa batas. May nilalabag na batas. Sabihin yung mali yung sinasabi ni Aimee Marcos. O syempre, sasabihin niya ng mga vlogger, pag natuklasan na yan, mga vlogger ni BBM, kakawawain na naman. Hindi nyo ba nai-imagine? Tama si Aimee. Napapahamak yung kapatid. Ang problema ko lang dyan, ang concern mo lang yung pamilya nyo, mapahamak yung kapatid. Paano yung napapahamak na dahil sa kapatid mo yung buong Pilipinas? Ano ang sinasabi? Wala pa yung flood control. Mga pare, wala po naghahanap sa inyo ng flood control. 5,500, 500 billion, 1.4 billion a day flood control na hindi pigil ng baha. Ano na mga kaparian natin? Tapos kung magsampa kayo ng impeachment, hindi nyo nga masabing illegal yung ginawa ni VP Sara eh. Gumastos ng 11 days. Yun pa rin. Tagal na namin naririnig yan. Sinabi ng COA, walang problema. Kahit ba 11 days ginastos. Yung gold reserve na binenta, wala kayong pakialam. Yung flood control na hindi nakakapigil ng baha, wala kayong pakialam. Ilan po namatay ng gumastos si VP Sara ng 11 days, 125 million? Ilan po namatay? Wala.
Ilan po namatay dahil sa baha? Ano sinasabi niyong moral? Wala nang mas immoral dyan. Gumastos ng bilyon-bilyon, namamatayan pa rin. Dahil yung pinagkagastosan, hindi napigil yung purpose niya, napigilan yung baha. At ang masakit po, yung mga paliwanag. Ano yung unang paliwanag? Unang paliwanag, bakit may baha? Kahit may 5,500, ka-announce nyo lang po. Nasagasaan ng barko eh. O, nabangga ng barko. 5,500, nabangga ng barko. O, ikalawa. Puta. Bobo ka ba, Mike? Sinabi ko bang wala namatay sa Duterte? Ang dami namatay. Sa war on drugs ba yan? Opo, pupunta tayo dyan. Cool ka lang. Mahina talaga umintindi mga mga supporter ni Bongbong. Ang tinatanong ko yung 125, bakit si Sara Duterte ba ini-impeach dahil sa pagkamatay sa Duterte ng war on drugs? Pinag-uusapan natin dito, nagsampa sila ng impeachment. Tinatanong ko, yung 125 in 11 days ba nakamatay? May namatay ba ron? Oh, may moral obligation daw yung mga pare eh. Sabi ng pare, may obligation daw sila moral. Kasi ginastos yung 11 days, yung 125. Oh, ngayon, ang tanong ko, may namatay ba? Oh, bakit sa baha? Ang daming namamatay dahil sa baha. Tapos tatanungin mo ko kung may namatay ba sa Duterte admin. Marami, kaya nga tumahimik yung lugar nyo eh. Marami namatay nung Duterte. Di ba tumahimik yung lugar nyo? Puta, kami pa, campaign promise siya ni Duterte. Dinig na dinig ko eh. Pag ako nanalo, kayong mga pusher, mga drug lord, magtago na kayo. Dahil, natupad. May mga morality pa kayo nalalaman ha. Hindi nyo maintindihan, Father, kung saan ginastos yung 125. Kung hindi nyo maintindihan, kasi nga confidential. Patuloy lang sa katangahan ng mga DDS. Panay kayo katanga. Ano katangahan sa sinasabi ko? O napapanganga ka dahil tama yung sinasabi ko. Okay. Punta na po tayo. Okay lang po yan. Hayaan nyo lang akong birahin din sila. Wala na tayong ano yan. Okay. Ayan, no? Removing hair, a moral obligation, sabi ng mga pare. Bakit nyo nga po i-impeach? Ano po yung moral obligation mo? Kasi gumastos siya, hindi niya maipaliwanag yung paggastos ng, teka muna, hindi ko dapat sabihin yung confidential fund. Dahil alam na ng mga Pilipino, ang dami na nagpapaliwanag na ang confidential fund ay confidential. Ay gumastos siya ng milyon-milyon in 11 days. Yan ang katwiran yan. Okay. Balik tayo kay Amy Marcos. Nanawagan kala nyo, liligtasan natin to. Huwag ipahamak ang kanyang kapatid. Inamin mo, bakit kinakailangan mo ipakiusap ang iyong kapatid na huwag ipahamak? Inamin mo na walang kakayahan. Kung mapapahamak yung kapatid mo, dahil yan sa walang kakayahan yung kapatid mo, hindi niya alam kung ano ang labag sa batas at hindi. Okay. Balik na tayo rito sa kay Martin. Yan, mga mga to eh. Di ang gandang pakinggan, no? Sabi ni Martin. Sa lahat ng mga tumututol sa ayuda. Intindi, no? Yung panghuli niya, malupit eh. Ayuda is not charity. It is justice. Sabi ko, magandang pakinggan to, pero walang ibang ibig sabihin. Walang ibang ibig sabihin.
'Di ba? Maganda pakinggan. Pero may pinagmulan pala 'yun. Alam niyo po, yung mga western countries, ang tagal na po, natatandaan niyo USA for Africa, we are the world, 'di ba? Yung mga African countries, yung mga mayayamang bansa, Amerika, Amerika at saka Europe, bigay sila ng bigay ng aid sa Africa. Yung ano naman, yung Europe naman, Band-Aid, 'di ba? Yung ano ba yung kanta ng Band-Aid? 'Di ba USA for Africa yung Amerika, tapos sa Europe naman Band-Aid, yung pareho sila nagtutulong. May mga kritiko din 'yan. Bakit ba tayo bigay ng aid sa Africa? 'Yan yung sinasabi. May kritiko din po sila. Binibigay ko po sa inyo yung context nung sinabi ni Martin. Hindi pala kanya 'yan, hindi pala original 'yan, 'no? Magpapaliwanag ka lang tungkol sa ayuda, nangopya ka pa. At ang pagkopya, hindi po hindi po yung essence lang yung kinopya, word per word. Live Aid. Yun, Live Aid. 'Di ba? Para yan, tutulong sila sa Africa. Ngayon, siyempre, kung tulong ng tulong sa Africa yung mga Europeans at mga Amerikano, may ku-question na rin, no? Bakit ba tayo tulong ng tulong diyan sa hindi ba nila kayang mabuhay nang wala yung tulong natin, 'di ba? O ang katwiran po diyan, ito po ang katwiran nila. Yung sa mga western countries, yung pagtulong sa Africa is not about charity. It's about justice. Bakit? Kayo nagsalaula ng Africa eh. Kayo yung mga nanguha dyan ng alipin. Kayo yung nagnakaw ng yaman ng Africa. Kayo yung nagpayaman. No? Sa lupain ng Africa, kinuha nyo yung yaman ng Africa, mga diamond nila o kung ano lahat ng mga yaman ng Africa. Ngayon naghihirap sila dahil sa pananakop nyong mga western countries at pagkuha ninyo ng kanilang human resources. Kaya nga may mga negro sa Amerika eh. Dahil mga alipin yan eh. Kaya po nabanggit yan, no? Ang ganda ng no? Giving aid is not about charity. It's about justice. Hustisya yan kasi kayo ang nang walang ya sa Africa. Ginamit naman to ni Martin sa atin. Ayuda is not charity. It is justice. Walang pagkakaya. Ang tindi ng mga researcher mo. Pero ang layo po eh. Yung isa ginamit lang para masarap pakinggan yung ayuda, justice. Bakit may justice? Inapi ba natin yung mga mahihirap? Tatanungin namin yung mga kapwa mahirap. Teka muna, bakit tayo mamimigay ng justice sa mga... Dito, justice talaga yun sa mga negro. Kasi inalipin sila eh. Bigyan nyo naman yung aid. Di ba? Ayan yun. Tapos ginawang ayuda. Speaking of ayuda, nag-isip-isip lang ako. Kinuwenta ko lang, no? Kasi balitang-balita na naman ngayon. Meron na naman yung Apple, 1 billion sa Indonesia. Originally, $100,000 lang yung gusto nilang invest. Pero dahil may issue yung Apple sa Indonesia, times 10 nila, $1 billion invest ng Apple. Magugulat po kayo sa mga investment po ng mga bansang ito ito po yung mga nag-invest ngayong taon sa Southeast Asia. Ang dami pala. Apple nag-invest po ng 250 million sa Singapore. 1 billion na manufacturing facilities.
Swerte na Singapore, ang yaman na, pinag-investan pa sila, no? Microsoft nag-invest po na 1.7 billion sa Indonesia, 2 billion naman sa Malaysia. Yan. Amazon website nag-invest po ng $9 billion sa Singapore. Google nag-invest po ng 2 billion in Malaysia. Nvidia nag-invest po ng hindi pa po exact figure, pero mag-invest po siya sa Malaysia. Putya, ang dami pong ininvest. Billion-billion po pinag-uusapan. Lahat po ng mga bansa na yan sa Southeast Asia, boom po. Boom yung investment sa Southeast Asia. Hindi tayo nahagip. Di ba tayo yung nanliligaw? Ha? Tayo yung nanliligaw. Bakit Singapore? Bakit? Ito po ang tinanong ko rito, yung mga top companies lang po. Malalaking kumpanya lang. Pera pa po yung hindi malalaking kumpanya. Kasi madaling search lang. At magkano yung ininvest nila. Bakit po wala kaya nag-i-invest sa atin? Sa tingin ninyo, kanino pong kagagawan yan? Ano ba mga sikat na balita sa ibang bansa dito sa atin? Putya, yung mga nahe-headline na VP Sara, Vice President of the Philippines, will hire assassin. Yan po, ito real talk yan ang mga binabalita sa ibang bansa. Bakit i-hire? Kasi, so i-quote naman si VP Sara. Sasabihin, bakit nag-hire siya ng assassin? Just in case na ipa-dead meat siya. Anong reaction ng mga tao? Putya, presidente at vice president pinag-aagawan si John Wick. Anak ng pupa. Masarap mag-invest diyan. Kasi putya, kitang-kita Tapos ngayon VP Sara yung involved in mga kung ano-ano. Tapos Duterte, former president. Mahirap Englishin. Former president. Yun nga yung sasampahan na ng kaso. Pero in English, siyempre international. Siyempre, alam niyo po, sa totoo, sikat po yung mga Duterte hanggang ngayon. Kung hindi niyo po alam yan. Sikat din yung mga Marcos. Di ba? Sikat na magna yung pamilya. Totoo naman yun. Huwag na po kayong magtampo dahil dyan po sumikat yung mga Marcos. Okay. Marcos versus Duterte. Balitang-balita. Marcos President, Duterte, Vice President, naglalaban. Tapos yung mga, yun nga, yung US vlogger na deadball. Ang dami po. Sino po mag-invest sa Pilipinas? Sa tingin nyo. Tapos punta rito, airport, brownout. International airport, may brownout. Puta, SM nga pag nag-brownout, may kuryente agad speaking of SM, nag-imagine din po ako Hindi, dito muna tayo. Ano ba yung punto ko rito sa lintik na investment na yan? Halimbawa po yung 1 billion. Nag-search po ako. Yung 1 billion ng Apple. 1 billion. Para madaling kwentahin kasi sila yung may 1 billion Tinanong ko rito sa kay Grok. Yan yung paborito kong AI ngayon Magkano, magkano yung ilan kaya yung magiging empleyado? Ilan yung makikreate na trabaho ng $1 billion investment? No? Around 30,000. Ba marami. Pag nag-invest pala ng $1 billion, 30,000 yung kaya nitong i-create. Yan, tama. Balita rin po pala yan na pinagbibintangan si BBM na gumagamit. Di ba? Pati po yung video na
Binabalita din po yan. Sino po matinong investor? Balik tayo rito. Pag nag-invest pala na $1 billion, magke-create siya ng around 30,000 jobs. Direct, indirect. Ang laki pala. So, ibig sabihin, tignan po ninyo yung ayuda natin magkano? Ang ayuda po natin ay nagkakahalaga po ng 500 billion. Ngayon pong 2025, 600 billion na. So malaki, di ba? Malaki. Ilang yung 1 billion po dollars, magkano pong peso yan? Palagay mo ng 58, di ba? 58 billion, 1 billion. So yung 500 o yung 600 billion, around 10 billion US dollars yan. Imagine niyo lang hindi po to po pwedeng maganap. Hindi po pwedeng maganap to. So, kung yung ayuda pala, ginawa nating investment, ginawa mong kumpanya, ginawa mong pabrika, no? Kung 1 billion nakaka-create ka o 60 billion, 50 to 60 billion pesos, makaka-create ka ng 30,000 job na permanent Makaka-create ka. Kung 10 times 10, 300,000. Kung yung ayuda, hindi natin pinamigay na pera, kung hindi itinayo natin ng mga negosyo, makakapag-create siya ng 30,000 at 300,000 jobs. 300,000 jobs? Putang dami nun. Sa loob lang ng isang taon. Sa loob lang ng isang taon. Sabi, putya, mahirap. Anong itatayo naman? Komplikado yan, Badong. Wag yan, yung madali naming maintindihan. Sige, yung madali nyo maintindihan. Yung nawala pong yung Mindanao Railways, yung nawalang Mindanao Railways. Magkano po ang budget niyan para matapos? Around 80 billion lang. 80 billion lang, may Mindanao Railways na, nakaikot na yan sa buong Mindanao. Opo. Palagay mo lang 100 billion. Biruin nyo yung 500 billion, limang railways na nakaikot. So, pwede mo rin gawin sa Luzon yan. 5 ganyang kalaki. Malaki po yung Mindanao. Second biggest island dyan. Pagkatapos ng Luzon, Mindanao. Makakagawa ka na pa ng railways. Yung railways na yan, ilan may employo niyan? Ang dami palang makikreate. Ang dami palang makikreate na trabaho. Ang dami palang makikreate na yaman na kung ginagamit mo ng maayos yung pera ng taong bayan, hindi mo lang ginagamit sa ayuda. Ulitin ko lang po yung sinabi ng mangingisda, no? Nung nagpunta sila doon. Kayo po ba, tapang pa ng congressman, kayo po ba nakatanggap ng ayuda? Si Pimentel yun, ganun magsalita. Kayo po ba nakatanggap na ng ayuda? Hindi po namin kailangan ng ayuda. Ang ayuda po, 1 araw, 2 araw, wala na po. Ang kailangan po namin, tiyakin ninyo na makakapangisda kami dyan sa Baho de Masinloc. Dahil nung panahon ni Pinoy, hindi kami makapangisda. Nung panahon ni Duterte, nakakapangisda kami. Ngayon, hindi na naman. Nakatanggap na ba kayo ng ayuda? Hindi po namin kailangan ng ayuda. Ano daw? Ano daw sinabi? Utang bingin. Bingin. Para mas maunawaan pa natin, pangatlong pinakamalaking SM. Alam niyo ba kung magkano po ang pagpapatayo niyan sa pera na ngayon? Kung ngayon po pinatayo, SM Fairview. Pangatlo po sa pinakamalaking SM yan, yung SM Fairview. Alam niyo po ba kung magkano po ang patayo ng SM Fairview?
Kasi ang hirap pong unawain ng mga sinasabi ko minsan eh. Halimbawa po yung SM na lang. Ayan no. Magkano po yan in today's Philippine peso? Puta, walang sina. Asan na ba yung hayop na yan? Meron na dito kanina yan eh. Okay. 10 billion daw po yan nung tinayo nung 1997. Ngayong 2024, 10 billion po. Ha? 10 billion po yan noon nung tinayo. Ngayon po, ang presyo po niyan ngayon, pag ngayon po itatayo, ganyang kalaki, 34.6 billion. O ilang SM po? Ilang SM? Alam niyo po ba kung ilan na nagtatrabaho sa SM? Napakarami pong ini-employ ng isang SM. Yan po pangatlong SM. Pangatlo po sa pinakamalaki. Magkano lang po yung patayo? Dati 10 billion lang. Kasi tinayo yan 97. Pero yung pera, yung kunenta po yung inflation, kung ngayon po tatayo yan, 34.6 billion lang. So kung nagpatayo ka na lang ng maraming SM, ano lang po to ha, yung binibigyan ko lang po kayo ng ideya. Kung job creation po yung ginagawa natin at hindi po direktang ayuda na bibigay lang sa tao, yung mga binigyan nyo po ng mga ayuda na yan, baka hanggang ngayon may trabaho sila, kumikita sila buwan-buwan. Maling model, no? Maling model yung ayuda. Wala pong bansang umunlad dahil po sa ayuda. Yun po yung point ko eh. No? Wala pong bansang umunlad dahil sa ayuda. Pero mag-invest ka sa mga railways, mag-invest ka sa mga highway. Lahat ng bansang mayaman ay nag-invest sa infrastructure. Hindi lang po infrastructure na yung hard, yung mga tulay, mga kalsada, pati po yung human infrastructure. Putya, babawasan mo yung computerization. Babawasan mo lahat. Hindi tatalino yung mga bata mo. Tignan nyo, yun nga, yung Africa. Ano na po nangyari sa mga bansa sa Africa? Kailan pa po kinanta nila Michael Jackson yan? Putya, yung kinanta nila yan, batang-bata pa si Cyndi Lauper. Batang-bata pa si Michael Jackson nung kinanta yan. Batang-bata pa yung pinalitan ni Arnel Pineda sa Journey. Ano nang pangalan nun? Yung Journey. Naroon pala yun eh. Taas ng boses pa. Ngayon, ang tatanda na nila. May nangyari ba sa mga inaayudahan nila? Nagbibigay sila ng ayuda. 1985. Imagine niyo. 1985, ganun kasabayan ng Live Aid sa Europe eh. Kasabayan ng pagbibigay ng Europe ng aid sa Africa. Ayuda po yun. Umunlad ba yung mga inaayudahan nila? USA for Africa 1985. Hanggang ngayon, kung pinanganak ka 1985, lola ka na ngayon. Lola. Lola ka na ngayon. Tapos, si Steve Perry, bata pa eh. Ngayon, ang tanda na eh. Ibig sabihin, wala po nangyari sa kaayuda nila sa Africa. Hanggang ngayon, namimigay pa rin sila ng ayuda. Iba na nga ngayon, nang-aampon na sila eh. Ampunin na namin yung mga hindi nyo kayang buhayin. Naabutan mo ba yon HK in 43? Naabutan niya yung USA for Africa. Doon tayo papunta. Alangan na mapabata tayo. Kaya yan, palpak po yan. No? Yung pagtatanggol nyo sa mga ayu-ayuda.
Wala po yan, wala pong mangyayari sa Pilipinas. Kahit bahain pa tayo ng ayuda. Hindi po ubra. Sa Africa, hindi na umubra yung ayuda na yan. Hanggang ngayon, nakasahod yung mga tao ron. Livelihood. Correct. Diyan tayo mag-invest. Magtayo ng mga pabrika, magtayo o kung ano pa man. Magtayo tayo ng mga magagandang infrastructure. Yung airport na hindi nagba-brown out, no? Yung airport na hindi nasisira yung radar, na hindi alam kung saan lalapag yung okay, yan lang po ang ating topic. Puwede na po tayong mag-entertain ng tanong. Marami pa sana, kaya lang itutuloy na natin sa ibang channel.